Bihira para sa isang serial killer na makuha ang simpatya ng publiko, pero sa episode na ito ng Murderous Minds, nangyari ito nang nasa upuan ng akusado ang isang mabait na mukhang matandang babae. Halos 70 taon na ang nakalipas. Hindi akalain ng lahat ng laging nakanghiting. Ginang Dos ay tahimik na pumatay ng hindi bababa sa 11 tao, kabilang ang 2 niyang anak at mga apo. Pero yun din ang ginawa niya para makamit ang inaasam niyang walang hanggang kaligayahan. Sa mga taon, tinawag siyang tumatawang lola, itim na balo at mamamatay ng pusong nag-iisa. Dito namin ikukwento ang kwento ng pinaka hindi inaasahang babaeng serial killer ng Amerika, si Nani Dos. Maligayang pagdating sa Murderous Minds. Noong 1905 natuklasan ni Louisa Lou Holder na siya ay buntis. Noong unang bahagi ng 1900, malaking kahihiyan para sa pamilya ang pagiging dalagang buntis kahit pilit niya itong itinago. Sa huli, kinailangan niyang harapin ang galit ng kanyang ama na nagingit-ngit na sumugod sa kanyang anak na babae upang subukang bugbugin siya at alisin ang problema bago siya napigilan ng kanyang asawa. Gayunpaman, ang pinakamasama para sa pamilya ay paparating pa lamang at si Lou ay pinalaya sa bahay at inabandonan ng kanyang buong pamilya hanggang sasabihin niya ang pangalan ng ama. Matigas si Lou at ayaw niyang ibunyag ang pangalan ng ama. Siguro ayaw niya masira ang buhay ng lalaki o baka hindi rin niya alam kung sino ang ama. Kahit ano pa ang dahilan, mag-isa si Lou at walang natanggap na suporta o pinansyal mula sa pamilya. Nagsikap siyang mabuhay sa inuupahang kwarto sa Blue Mountain, Alabama. Noong Nobyembre 4, 1905, nangalak si Lou ng anak na pinangalan ng Nancy. Dahil ang bata ay ipinanganak sa labas ng kasal, si Lou ay opisyal ng itinuturing na isang babaeng masama ang reputasyon sa mata ng lokal na komunidad at maliit na ang tsansa na may matinong lalaki na magpapakasal sa kanya. Isang linggo matapos ipanganak si Nancy, nakatanggap si Lou ng hindi inaasang alok ng kasal mula kay James Hazel, isang naghihirap na magsasaka. Ang kasal ay naging usap-usapan at marami ang naniwala na si James talaga ang ama ni Nancy, kahit na hindi ito napatunayan. Ang mag-asawa ay namuhay ng tahimik sa bukirin at ang iskandalo ay agad ding nakalimutan. Lumipat si Lou mula sa isang bangungot sa iba pa nang mapansin niyang ang kanyang bagong asawa ay siga, laging naguutos at nananakit kapag nawawalan ng pasensya. Walang katapusang gawain sa bukid kaya halos walang oras maalagaan si Baby Nancy o Nani tawag nila sa kanya. Kasabay ng pagkatutong maglakad ng bata, binigyan na siya ng gawain para tumulong sa magsasaka. Kalaunan, naranasan din ni Nani ang kaparehong matitinding parusang dinanas ng kanyang ina mula kay James kapag hindi siya sumusunod sa utos. Umiikot ang buhay ni James sa bukid at pinaplano niya pati ang kapahanakan ng 4 pa niyang anak ayon sa mga trabahong dapat gawin at kung gaano katagal mawawala sa trabaho ang kanyang asawa. Simula pagkabata, matindi ang galit ni Nani sa kanyang ama dahil sa masamang pagtrato nito sa kanila kaya inalagaan niya ang mga kapatid at nagtrabaho sa bukid habang lumalaki. Walang oras para sa paaralan o kaibigan pero sa ilang pagkakataon, pinayagan siyang pumasok sa klase. Kinailangan niyang maglakad ng 2 milya at dahil nauhuli siya sa aralin kumpara sa kaedad, naging malungkot ang karanasan at madalas siyang tuksuhin dahil sa kahirapan at pagiging mahiyain. Natuto ring magbasa at magsulat si Nani at ang pagbabasa ng libro ang naging takas niya sa mapait na realidad ng buhay. Inalagaan ng ina ang hilig niya sa pagbabasa, nag-iipon ng pera para mabili ang mga romantikong nobelang gustong-gustong basahin ng kanyang anak. Sa edad na 7, naaksidente si Nani.
Naglalakbay siya sakay ng tren kasama ang kanyang pamilya upang bisitahin ang mga kamag-anak nang biglang may bumagsak na puno sa riles. Nang biglang promeno ang driver, natapon si Nani mula sa upuan at nagtamo ng permanenteng pinsala sa utak. Nadulot ang pinsala ng sobrang sakit ng ulo, depresyon at galit na tumagal habang buhay. Noong panahong iyon, tumanggi ang kanyang ama na dalhin siya sa doktor. Sinabing hindi niya kayang alisin si Nani sa kanyang mga gawain kaya hindi naagapan ang kanyang pinsala. Dahil si Nani ay madalas nadapuan ng matinding lungkot, siya mismo ay naging mapang-api, madalas niyang binubugbog ang kanyang mga nakababatang kapatid. Nawala na ang kakaunting respeto ni Nani sa kanyang ama, naniniwala siyang wala itong pakialam kung siya ay mabuhay o mamatay. Palagi siyang mas masama ang trato ni tatay kumpara sa ibang mga anak nito, marahil sa ilalim ng kanyang kamalayan ay iniisip niyang hindi siya tunay na anak. Ang tanging dahilan na nabubuhay si Nani ngayon ay dahil sa kanyang mga romantikong nobela at naging obsessed siya sa pag-iisip na makahanap ng kanyang prinsipe charming. Ang romansa ang naging pangarap at tanging ambisyon niya, makahanap ng kasintahan na maglalayo sa kanya sa malungkot niyang buhay. Hindi magiging madali ang makahanap ng pag-ibig sa probinsya ng Alabama, lalo na't ipinagbawal ni Hames sa kanyang mga anak na babae na magpaganda at hindi rin niya pinayagan ang mga ito na dumalo sa kahit anong pagtitipon. Minsan, nahuli ni James si Nani na inaayos ang buhok niya, kaya pinaling niya ito ng tungkod at sinabing lahat ng lalaki ay malilibog. Nakakatawang isipin, ang mga lalaking malilibog na tinutukoy niya ay bahagi ng pamilya at ilan ay regular na namumulestya kay Nani tuwing may pagbisita, kahit si Nani pa ang laging sinisisi ng ama sa mga insidenteng yon. Sa edad na 15 dahil gipit sa pera ang bukirin, pinayagan si Nani maghanap ng trabaho at nagsimulang magtrabaho sa linen treadmill sa Blue Mountain. Dahil sa trabaho, nagkaroon si Nani ng kalayang magdamit tulad ng kanyang mga kaibigan at magkaroon ng mga kaibigan sa unang pagkakataon at kahit hindi pa rin siya pinapayagang mag-makeup, nagsisimula na siyang mamuhay ng mas normal para sa isang dalaga sa kanyang edad at gustong-gusto niya ito. Bilang isang magandang dalagita, napapansin na si Nani ng mga binata kahit di siya itinuturing na magandang mapangasawa dahil sa reputasyon ng kanyang ina, marami pa rin ang nagbibigay pansin sa kanya. Isang binata na si Charlie Bruggs ang labis na nahulog kay Nani. Pagkalipas ng 4 na buwan ng pagkakakilala, nagpakasal sila. Si Charlie ay 17 at si Nani ay 16 na taong gulang. Malayo ito sa mga romantic na kwento sa kanyang binabasang libro. Halos hindi niya kilala ang bagong asawa at ang kasal ay pinlano ng kanyang ama na gustong mapaalis ang pasaway niyang anak. Bagamat hindi ito ang kasal na gusto ni Nani, desidido siyang maging mabuting asawa at masaya siyang makakalaya na siya sa ama niya. Ngunit napalitan ng takot ang kasiyahan niya nang mapansing makakasama nila si Charlie at ang mapanghimasok niyang ina sa bahay. Mula simula, malinaw na inuuna ni Charlie ang ina kaysa kay Nani. Laging pinupuna ni Inang Bruggs ang lahat ng ginagawa ni Nani at madalas mas kampi ang asawa niya sa kanyang ina kaysa kay Nani. Bawal na rin kay Nani ang pagbabasa ng paborito niyang romantikong nobela ayon kay Inang Bruggs na inihalin tulad ito sa pagtataksil kay Charlie. Dahil sa matinding lungkot, nagsimulang sunod-sunod manigarilyo at uminom si Nani habang pinagmamasdan ng kanyang biyenan. Ang natitirang pag-asa ni Nani ay magkaanak kaya ginawa niya ito. Sa loob ng 4 na taon, nanganak si Nani ng 4 na anak na babae, isa kada taon, mula 1,923 hanggang 1,927. Gayunpaman, sa ngayon, labis ng kinamumuhian ni Nani ang bago niyang asawa, pati na rin ang kanyang buhay, at hindi nagtagal ay nagsimula siyang humanap ng aliw sa piling ng ibang mga lalaki. Kumalat ang tsismis sa lugar tungkol sa immoral na gawain ni Nani at nalaman ito ng pamilya niya, pero hindi ito hinarap ni na Charlie at ng kanyang ina. Nagsimula rin magkarelasyon si Charlie sa iba, kaya malinaw na magwawakas ang kanilang kasal. Sa kabila ng buhay niya, patuloy pa ring umaasa si Nani na darating ang mapapalaya sa kanya at magkakaroon siya ng dakilang pag-iibigan. Ang tanging nagpapalakas ng loob niya ay ang matinding pagmamahal niya sa kanyang mga anak, lalo na sa kanyang panganay na si Malvina. Habang tumatagal, naiinis na siya sa 3 pa niyang anak at sa dami ng kanilang hinihingi, iniisip niyang sobra na ang inaalagaan niyang anak. Naalala ni Nani kung gaano kasarap noon kasama niya ang kanyang unang anak na si Malvina at ang malalim nilang ugnayan.
Sa baluktot niyang pag-iisip, naramdaman ni Yaya na mas mabuti pang magkaroon ng isang masayang anak na minamahal at inalagaan ng buong buo kaysa magkaroon ng 4 na malulungkot na anak. Sobrang sira na ang kasal ni na Braggs dahil madalas hindi umuuwi si Charlie at may ibang babae. Pag-uwi ni Charlie mula sa lakad, sinalubong siya ng kumpol ng tao sa labas ng bahay nila kasama si Yaya at ina. Hindi niya alam kung bakit pero laking gulat niya nang umuwi siya at nadatna ng pamilya niyang umiiyak. Sinabi sa kanya na namatay sa food poisoning ang dalawa niyang gitnang anak na babae. Sa mga sumunod na araw, nag-enjoy si Yaya sa atensyon at simpatyang ibinibigay ng pamilya at komunidad. Pinuri siya sa katatagan at dignidad at walang nagsalita na masama laban sa kanya habang tinatanggap ng lahat ang trahedya. Matigas ang loob ni Yaya na gusto niyang agad na maisagawa ang libing para mailibing na niya ang kanyang mga anak at magluksa para sa kanila. Dahil na-diagnose ng mga doktor na food poisoning ang ikinamatay ng mga bata, hindi na ginawa ang autopsy at agad inilabas ang mga katawan para sa libing. Hindi tinanong kung paano sila nalason, kundi sinabi lang na kumain sila ng panis na butil sa lugaw noong umaga ng kanilang pagkamatay. Walang hinala na may kinalaman si Nani sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Matapos ang pagkamatay ng mga bata, si Charlie ang pinagbuntunan ng galit ng komunidad. Nasaan siya noong oras ng pinakamalaking pangangailangan ng kanyang pamilya? Mula sa pagiging kilala at mahal, itinakwil si Charlie ng komunidad. Kahit ang ina niya ay kumampi kay Nani at lahat ay nagpakita ng simpatya, kaya lalo siyang nirerespeto sa Bluetown, Alabama. Mahal ng lahat si Nani Braggs. May hinala si Charlie na sangkot ang asawa niya sa pagkamatay ng mga bata at nagdesisyon siya ng nakakahiya para sa sarili niya. Isang gabi, hindi pa nagtatagal matapos niyang mailibing ang dalawa niyang anak na babae, nag-impake si Charlie, kinuha ang kanyang panganay na anak na si Malvina mula sa kama at tumakas mula sa kanilang bahay. Isasama na sana niya si Florin, ngunit mahigpit itong yakap ni Yaya. Mas dumami ang simpatiya kay Yaya nang iniwan siya ng swail niyang asawa kasama ang paborito niyang anak na babae. Sa halip na panghinaan ng loob, muling nag-enjoy si Yaya sa atensyon kahit mas masakit ang pagkawala ni Malvina kaysa sa dalawa pa niyang anak. Kahit may inaalaga siyang anak, hindi ito ang gusto niyang anak. Mahirap ang 1,927 para kay Yaya, hindi dahil sa pagkawala ng 3 niyang anak, kundi dahil kulang siya sa pera para mabuhay ayon sa gusto niya matapos maging malaya sa kanila. Kaya bumalik siya sa pagtatrabaho sa cotton mill para matulungan si Florin at ang palaging naroroon, ngunit tumatanda ng ina ni Charlie. Di na magtatagal si matandang inang Braggs sa mundo. Inapektuhan ng anak niyang mahal ang kalusugan niya, kaya kay Yaya na lang siya umaasa para sa pagkain at pag-aalaga. At nung tag-init ng 1,927 siya ay pumanaw. Akala ng lahat namatay ang matandang babae sa natural na dahilan at walang nagtanong. Kung na-autopsy si Inang Braggs, malalaman na nalason siya ng arsenic na hinalo ni Nani sa nilagang prunes na inihanda niya bago ito namatay. Ngayon, mag-isa na si Nani sa bahay at isang bata na lang ang inaalagaan niya. Naging tulad ng pangarap ni Nani ang buhay. Dahil nawala ang kita ng asawa niya, nahirapan siya sa pera at napabayaan ang bahay. Noong tag-init ng 1,928, bumalik sina Charlie at Malvina kasama ang isang babae at batang lalaki. May nahanap na kapalit si Charlie kay Nani at bumalik siya para bawiin ang bahay niya. Tinanggap ni Nani ang pagkatalo, inimpake ang mga gamit niya, isinama sina Malvina at Florin at iniwan ang bahay kay Charlie at sa bago nitong kinakasama. Halos sigurado na si Charlie na kung silang dalawa lang ni Nani, pinatay na sila nito. Kinailangan ni Neni bumalik sa bukirin kung saan siya lumaki at sundin muli ang utos ng ama. Natapos ang 8 taong kasal nila ni Charlie sa diborsyo dahil sa pagtataksil niya. Muling naghanap ng trabaho si Neni na malayo sa kanilang bukirin, iniwan ang kanyang mga anak sa kanyang ina upang alagaan.
Nagtrabaho siya sa cotton mill sa Aniston at muling naghanap ng tunay na pag-ibig habang hindi nawala ng tagahanga. Walang tumugma sa hinahanap niya, kaya agad siyang bumaling sa Lonely Hearts columns sa mga lokal na pahayagan. Matapos ang pakikipagsulatan sa maraming lalaki, sa huli ay nahulog ang loob ni Nani kay Frank Harrelson, isang 22 taong gulang na manggagawa sa pabrika. Pagkalipas ng 2 buwan, nagpakasal ang dalawa at tumalo ang halos buong bayan sa simbahan para batiin at hilingin sa babaeng dumanas ng napakaraming pagkawala ang isang masayang buhay. Pagkatapos ikasal, lumipat sina Nani, Frank, Malvina at Florin sa Cedartown, Georgia at nagtrabaho si Frank sa Goodyear Textile Mill. Akala ni Nani na napangasawa na niya ang lalaking pinapangarap niya, nagsasalo sila ng mga romantikong gabi sa log cabin na tinitirhan nila at wala na siyang alalahanin sa pera. Napansin niyang may problema si Frank sa pag-inom at madalas lumalabas gabi-gabi kasama ang mga kaibigan para uminom. Kapag umiinom siya, madalas siyang nagiging marahas at ilang beses nang nakulong dahil sa pakikipag-away. Katulad ng dati, pinaligiran pa rin ni Nani ang sarili niya ng mga nobelang romansa na mahal niya, patuloy na nangangarap ng perpektong buhay na inilalarawan ng mga ito. Ang panganay na anak ni Nani na si Malvina, lumaking kasing ganda ng kanyang ina at hindi nagtagal ay dumagsa ang mga binata sa kanilang lugar para manligaw sa kanya, lahat ay binabantayan ni Nani. Si Mosi Haynes, isang binata, ay pumasa sa pamantayan ni Nani at pinayagang makipag-date kay Malvina. 18 taong gulang si Mosi, may sariling bahay, matatag na trabaho at magino kina Malvina at Nani. Ikinasal sila noong 1942 at makalipas ang ilang buwan, sinabi ni Malvina na siya ay buntis. Nagkunwaring masaya si Nani para sa anak niyang babae, pero natatakot siyang malilimitahan ang buhay nito at kaligayahan kapag nagkaanak na siya. Natakot siyang makulong habang buhay tulad ng dati niyang naranasan sa isang malamig na lalaki. Ayaw ni Neni na maranasan ng paborito niyang anak na babae ang parehong buhay na pinagdaanan niya. Isinilang ang sanggol na lalaki noong 1943 at naging paborito ni na Malvina at Mosi, kaya't inalagaan nilang mabuti si Robert. Ginampanan ni Nani ang pagiging maalagang lola at tinulungan ang anak niyang babae, kaya muling naging malapit ang mag-ina gaya noong bata pa si Malvina. Lumipat din si Florin sa bahay ng kanyang kapatid, bahagi upang tumulong sa pag-aalaga ng sanggol at bahagi rin upang makaiwas sa pamumuhay kasama sina Nani at Frank. Hindi naging paborito ni Nani si Florin at lagi lang siyang binabalewala, kaya naging malamig din si Florin sa kanyang ina. Noong 1944 natupad ang pinakamasamang bangungot ni Nani nang sabihin ni Malvina na buntis siya ulit. Pakiramdam niya na ang pagkakaroon agad ng pangalawang anak ay makakasama sa buhay ng kanyang anak na babae tulad ng naranasan niya sa sarili niyang buhay. Ayon kay Neni, sisirain ng bagong sanggol ang lahat. Di tulad ng una niyang anak, naging mahirap at traumatic ang ikalawang pagbubuntis at panganganak ni Malvina. Tinawag niya ang kanyang ina upang humingi ng ginhawa at agad namang umalalay si Nani, hinawakan ang kamay at pinunasan ang noo ng anak. Pagkatapos ng maraming oras, isang malusog na batang babae ang ipinanganak. Ngunit sobrang pagod ni Malvina kaya wala siyang lakas. Nabuhatin ang kanyang sanggol kaya si Nani ang nag-alaga. Makalipas ang ilang minuto, namatay ang sanggol. Sa pagsusuri, walang natukoy na dahilan ng pagkamatay at pinaniniwala ang kinulang ng oxygen ng bata dahil sa matagal na labor. Malungkot na umuwi si Malvina kasama ang kapatid at asawa at ibinahagi niya ang bangungot na napanaginipan sa ospital. Habang nasa ilalim ng epekto ng ether, ikinuwento niya sa kanyang kapatid na sa panaginip, nakita niya ang kanilang ina na kumuha ng aspile mula sa kanyang sombrero at itinarak ito sa malambot na bahagi ng ulo ng kanyang bagong silang na sanggol. Mabilis na napagtanto ni Florin na matapos mamatay ang sanggol at aliwin ng kapatid sa ospital, naalala niya ang ina nilang pinapaikot ang aspile ng sombrero sa mga daliri. Tinanggihan ng takot na kapatid ang ideya na ina nila ang dahilan ng pagkamatay ng sanggol. Hindi magagawang patayin ng ina ang sariling apo. Patuloy na ginugulo si Malvina ng isipin at labis siyang nalulungkot sa pagkawala ng anak, kaya't madalas niyang iniiwan si Baby Robert kay Nani kapag hindi niya kaya. Durog din ang puso ni Mosi at lumalayo na rin silang mag-asawa. Naghanap ng aliw si Malvina sa isang sundalo. Galit si Nani dahil inuulit ni Malvina ang mga pagkakamaling nagawa rin ni Nani noon.
Nag-away sila kaya umalis si Malvina at nagpakalasing. Muling iniwan si Robert na 2 taong gulang kay Nani. Sumabog na ang lahat ng galit ni Nani sa sarili niyang buhay at ngayon pati sa anak niya at kailangan may managot. Si Robert na inosente ang napagbuntunan nito. Buong araw nagluto si Nani ng paboritong biskwit ni Robert parang mapagmahal na lola. Ngunit may lason sa daga ang mga biskwit at habang pinapakain niya ang bata, alam ni Nani na mamamatay din ito. Mahimbing ang tulog ni Nani, tiyak niya ang paggising niya, wala na si munting Robert. Kinabukasan, nagkunwari si Nani na nagmamadaling ginising ang apo at tumawag ng doktor na nagsabing namatay ito sa asphyxia dahil sa natural na sanhi. Isang bagay na kilala na ngayon bilang pagkamatay ng sanggol sa higaan. Walang nakita ang doktor na dahilan para maghinala sa kalagayan ni Nani noon. Kilala siya bilang mabait na babaeng dumaan sa matinding pagdurusa sa buhay. Sa pangalawang pagkakataon, si Nani ay sinuportahan ng mga kaibigan, pamilya at lokal na komunidad. Labis ang dalamhati at konsensya ni Malvina, may hinala siyang sangkot ang ina niya sa pagkamatay ng anak niya kahit walang naniniwala. Sa libing ng bata, umarte si Nani na parang pang-Oscar, hysterical na nagpagulong sa putikan habang ibinababa ang kabaong at tinulungan pa ng pamilya na makatayo. Hindi sumama si Nani sa inuman matapos ang libing, sa halip ay umuwi para magluksa. Dumalo ang asawa niya at mga ampun nilang anak na babae at doon nila tinalakay ang hinala kay Nani sa pagkamatay ng mga anak ni Malvina. Laking gulat nila nang tumayo si Frank at sabihing, "Ako na siguro ang susunod." Tama ang hula niya, ilang linggo matapos ilibing ang apo, si Nani naman ang naglibing kay Frank, ang kanyang asawa. Lumabas si Frank para uminom bilang pagdiriwang sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pagtatapos ng gabi, sinundo ni Nani ang kanyang lasing na asawa at pag-uwi nila, marahas siyang ginahasa nito. Huling patak na ito para kay Nani na 16 na taon na nagtitiis sa malupit na asawa. Kailangan na siyang umalis. Kinabukasan, paika-ikang pumasok sa trabaho si Frank habang inalagaan ni Nani ang kanyang hardin. Habang nagbubungkal sa hardin, nakita niya ang isang bote ng alak ni Frank na puno pa. Tinago niya ang mga bote para di may tapon ni Nani ang inumin at alam ni Nani na babalikan niya ito. Sinamantala ni Nani ang pagkakataon, inalis ang bote sa lupa, nagbuhos ng kaunti, nilagyan ng lason sa daga at muling ibinaon. Kinagabihan, natulog si Nani. Alam niyang uuwi ang lasing niyang asawa para kunin at inumin ang itinagong bote. Tulad ng inaasahan, iyon ang nangyari. Pagkagising ni Neni kinabukasan, nakita niyang patay ang asawa niya sa hardin. Nang dumating ang doktor, mas inalala niya ang kontaminadong alak kaysa hinalang may kagagawan ng iba dahil kilala si Frank na mahilig uminom. Dahil hinugasan na ni Nani ang bote, walang natirang alak para masuri, kaya inisip nilang nalasing lang si Frank hanggang namatay. Hindi nagkaroon ng autopsy at maayos na nailibing siya sa harap ng maraming tao kung saan mahusay na gumanap si Nani bilang nagdadalamhating biyuda. Dumalo sina Florin at Melvin sa libing ng ampun nilang ama, ngunit iyon na rin ang huling beses na nakita ni Nani ang kanyang mga anak na babae na inakalang siya ang dahilan ng mga pagkamatay sa pamilya. Matapos mamatay si Frank, hindi inasahan ni Nani na magmamana siya ng malaking halaga mula sa insurance nito. Ginamit niya ito para bumili ng 10 ektaryang lupa sa labas ng Jacksonville at nantayo ng maliit na bahay na puno ng paborito niyang libro. Pinaupahan ni Nani ang lupa at sa wakas ay panatag na siya sa pananalapi at sarili lang ang inaalagaan. Dahil malayo na sa kanyang pamilya, nalungkot siya kaya muling naghanap ng pag-ibig si Nani sa Lonely Hearts columns ng dyaryo. Dahil may bago siyang yaman, mas mataas na rin ang kanyang hinahanap kaysa sa dati niyang 2 asawa. Maingat niyang sinuri ang mga lalaking sumulat sa kanya at ginugol ang karamihan ng oras sa paglalakbay sa Estados Unidos para makipagkita sa posibleng manliligaw. Pinili niyang maging susunod na asawa si Arlie Lanning. Hindi siya taga roon, nakatira siya sa Lexington, North Carolina, 2 estado ang layo. Si Arlie ay isang veterano ng digmaan na naglingkod sa hukbong-dag at may matatag na trabaho bilang tagapamahala ng isang grupo ng mga manggagawa.
Nabighani siya sa kagandahan at maayos na itsura ni Nani at nagpasya silang magpakasal pagkatapos ng kanilang unang pagkikita. Inimpake ni Nani ang mga gamit niya at nilisan ng Alabama at lumipat sa maayos na bahay ng bagong asawa sa Lexington na sa simula ay mukhang perpekto ang kanilang pagsasama. Gayunpaman, nagduda si Nani sa asawa niya, iniisip na baka may ibang babae ito. Kahit di ito tulad ng dating niyang dalawang asawa na mahilig sa whiskey, sobra naman itong uminom ng alak at beer. Mahal na mahal niya si Nani kaya tinago niya ang tanyang mga pagkukulang sa pagsisinungaling. Lalang tumindi ang lahat ng gabing umuwi siya matapos makipagkita sa ibang babae at pansamantalang iniwan siya ni Nani. Ito na ang nagtulak kay Arlie na baguhin ang kanyang sarili at nagsikap siyang umiwas sa mga babae at itigil ang pag-inom. Nalulung siya at muling bumalik sa bisyo kaya paulit-ulit siyang humihingi ng tawad at pinapatawad sa loob ng maraming taon. Tuwing iniiwan ni Nani si Arlie at bumabalik siya sa kanyang maliit na bahay sa Jacksonville, nakakahanap siya ng aliw sa piling ng iba't ibang lalaki na nakikilala niya sa mga Lonely Hearts column na wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na siya ay may asawa. Pero hindi masaya si Nani. Halos walang balita mula sa pamilya niya sa Alabama kaya nakakaramdam siya ng pag-iisa at hindi nasisiyahan sa kanyang pag-aasawa. Bumagsak sa kanya ang matinding depresyon at unti-unti na siyang nawalan ng pakialam sa kanyang itsura at sa pagpapakita ng pagiging perpektong asawa. Dahil sa tindi, siya pang nagsorry sa asawa niya sa halip na baliktad. Ngunit isang araw, may nangyaring nagbago sa kanya at bumalik siya sa pagiging maalaga at glamorosang asawa na tulad noong bagong kasal pa lang sila. Sinunod niya lahat ng gusto ng asawa at nilaan ang buwan sa pagluto ng paboritong merienda nito. Isang gabi, nagluto siya ng sweet prunes pie para kay Arlie. Habang kumakain si Arlie, napansin niya sigurong may kakaibang mapait na lasa pero baka natakot siyang sabihin sa asawa niya dahil sa pagod nito. Pagsapit ng umaga, patay na si Ali. Maraming beses na nag-alala si Nani at tumawag sa doktor. Pagdating nito, sinabi niyang namatay si Arlie sa atake sa puso at walang naduda sa dahilan ng pagkamatay. Sikat si Arlie sa Lexington kaya nagtipon ang mga taga-bayan para damayan si Nani sa oras ng pangangailangan. Tulad sa Alabama, siya ang sentro ng atensyon at simpatsya. Lumipat si Nani sa bahay ng ina ni Arlie matapos ang libing para mapalubag ang pamilya at mapanatili ang kanyang pagpapanggap. Nagsimula na siyang magtanong tungkol sa life insurance ni Arlie at pagbebenta ng kanilang bahay. Nagulat si Nani nang malaman na hindi in-update ni Ali ang testamento matapos silang magpakasal. Karamihan ng kayamanan napunta kay Nani, pero ang bahay ay iniwan kay Ali sa kapatid niyang babae. Ang naging solusyon ni Nani dito ay sunugin ang bahay para makuha niya ang insurance ng bahay na nakapangalan sa kanya. Pagkasunog ng bahay, naghinala si Nani sa mga tao, pero sanay na siyang humawak ng opinyon ng publiko, kaya nagplano siyang alagaan ng ina ni Ali na may malaking impluwensya sa komunidad. Pinagbigyan ni Nani ang bawat hiling ng matandang babae, ginugol niya ang maraming oras sa pagluluto ng mga perpektong pagkain at mga bake na merienda para dito. Nang magkasakit si Ginang Laning, maalaga siyang inalagaan ni Nani at pinakain ng nilagang prunes habang nasa kama. Hindi na siya naging maayos mula nang pumanaw ang nag-iisa niyang anak na lalaki at hindi nagtagal ay sumunod na rin siya sa anak niya. Noong tagsibol ng 1,952 pumanaw si Ginang Laning. Nawala ang hinala kay Nani matapos niyang alagaan si matandang babae hanggang sa huli kahit siya ay nagdadalamhati pa. Nagpaiwan si Nani hanggang mailibing ang binan. Tapos umalis na siya sa Lexington, dala ang insurance money at bumalik sa bahay niya sa Alabama. Mag-isa si Nani at nagsimula maghanap ng asawa sa Lonely Hearts column, pero tumigil siya nang mabalitaang maluba ang karamdaman ng kapatid niyang si Dovie. Bilang isang responsableng kapatid, nagpunta si Nani sa bahay ni Dovie at nadatnan niya ang kanyang kapatid na nasa malubhang kalagayan dahil sa isang uri ng sakit na nagpapahina ng katawan. Inalagaan ni Nani ang kapatid, pero matapos ang 1 linggo, inisip niyang mamamatay na si Dovie kaya tinulungan na lang niya ito. Pagkatapos pakainin ni Dovie ng nilagang prunes, pumanaw siya. Muling nakuha ni Nani ang simpatya ng komunidad sa libing ng kapatid at naganda siya ng maraming pagkain para sa nagluluksa. Kakaiba, hindi dumalo ang mga magulang ni Nani at Dovie. Matagal lang hindi magkasundo si Nani sa kanila pero hindi si Dovie.
Nalaman ni Nani mula sa kanyang kapatid na ang dahilan ay dahil pumanaw na ang kanilang ama. Pagkatapos malaman ng balita, hindi inaasahan ni Nani na siya ay labis na nabahala. Kinamuhian niya ang kanyang ama dahil sa paraan ng pagtrato nito sa kanya nung siya ay bata pa. Inisip niyang makagaganti balang araw, pero ngayong patay na ito, hindi na matutupad ang hangaring iyon. Nagpasya si Nani na kailangan niyang bumalik sa bukirin kung saan siya lumaki at damayan ng kanyang inang si Lo. Lubos na naghihirap si Lu matapos mamatay ang asawa. Malaki ang utang niya at kinuha na ng bangko ang bukirin. Si Nani lang ang anak niyang kayang mag-alaga sa kanya, pero matagal na silang hindi nakikita. Kaya matapos ayusin ang lahat tungkol sa bukirin, naramdaman ni Nani na obligasyon niyang isama ang kanyang ina na tumira kasama niya sa maliit na bahay sa Alabama. Muli, pinuri ng bayan ng Blue Mountain ang kabaitan ni Nani sa pag-aalaga at pag-aaruga sa kanyang matandang ina sa panahon ng pangangailangan nito. Pagbalik sa bahay, unti-unting nagtanim ng sama ng loob si Nani sa ina niyang pumipigil sa pakikipagkita niya sa mga lalaking nakikilala sa Lonely Hearts Columns. Kahit may sama ng loob, patuloy pa ring nagluto, naglinis at nag-alaga si Nani sa kanyang ina. Pinakain niya ito ng masarap na pagkain at nang maparalisa at magkasakit ang matanda, si Nani pa rin ang nagpapakain ng nilagang prunes. Pagpanaw ni Lu, dumalo ang buong bayan sa libing at muling nabalot si Nani ng pakikiramay. Sa wakas, tunay nang malaya si Neni mula sa kanyang mga magulang, mga anak at mga kapatid at balak niyang sulitin ito. Hinahabol na siya ng edad at di na masyadong naaakit sa mga batang lalaking gusto niya dati. Kaya naman, itinoon niya ang kanyang pansin sa mas may edad na mga Gino at sumali siya sa isang organisasyon na tinatawag na Diamond Circle Club, isang uri ng dating group para sa mga matatanda o may kaya sa lipunan. Gaya ng dati, hindi nauubusan si Nani ng mga lalaking gustong makipag-date sa kanya. Karamihan sa kanila ay biyudo o diborsyado na naghahanap ng asawang mag-aalaga. Hindi ito ang gusto ni Nani. Gayunpaman, may isang lalaki na namukod-tangi, ang pangalan niya ay Richard Morton mula sa Kansas at sa loob lamang ng isang buwan mula nang magkakilala sila, nagpakasalang dalawa at nagsimula si Nani ng panibagong buhay sa Kansas. Sa una, parang perpekto ang buhay niya, maganda ang bahay at maalaga si Richard na retirado na. Isa siyang mayamang lalaki na laging nagbibigay ng mga regalo sa kanya at ito ang buhay na pinangarap ni Nani mula pa noong bata siya habang nagbabasa ng mga romantikong nobela na laging may masayang katapusan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagsimulang magtagal si Richard sa pagpunta sa bayan para mamili. Tuwing umuuwi siya, may mamahaling regalo siya kay Nani. Mas madalas at mahaba na ang biyahe, kaya gusto nang malaman ni Nani ang ginagawa niya. Ang pagpunta niya sa parlor sa bayan ay nagbigay sa kanya ng lahat ng dapat niyang malaman. Muling napangasawa ni Nani ang lalaking may ibang babae, ang ilan ay mas bata sa kanya na regular niyang dinadalaw. Ang lalaking inakala niyang makakasama niya ng masaya habang buhay ay isang paulit-ulit na nangangaliwa. Hindi kailanman binanggit ni Nani kay Richard ang nalalaman niya. Nagsimula siyang sumulat muli ng mga liham sa mga lalaki mula sa Lonely Hearts Column. Nag-fill out siya ng ilang aplikasyon para sa mga life insurance policy ng asawa at nabiskubre niyang hindi pala ito kasing yaman, kaya dinagdagan pa niya ang ilang umiiral na life insurance. Bilang na ang mga araw ni Richard. 3 buwan matapos silang ikasal, nagluto si Nani ng nilagang prune at apple pie na may lason sa daga. Kinabukasan, namatay ang ikatlong asawa ni Nani. Matanda na siya at walang naghinala. Pagkatapos ng libing, kinubra ni Nani ang insurance at umalis ng Kansas na mayaman. Nagpatuloy si Nani sa paghahanap ng perpektong asawa. Pakiramdam niya ay labis siyang nabigo sa 3 niyang naging asawa, kaya ibinaba niya ang kanyang pamantayan pagdating sa itsura at edad at naghanap na lang siya ng tapat na lalaki. Ang lalaking napili niya ay si Samuel Dos, 59 anyos mula Oklahoma. Si Dos ay inspektor ng highway ng estado at lay preacher na hindi naninigarilyo, umiinom o naghahabol ng babae. Para kay Nani, kabaliktaran siya ng ibang lalaking nakilala niya kaya nagpasyang pakasalan siya. Noong Hunyo 1953, ikinasal ang dalawa. Walang perpektong lalaki at bagaman hindi umiinom o nangangaliwa si Samuel, may iba pa rin siyang kakulangan na di matanggap ni Nani. Kuripot at perpeksyonista si Samuel at napansin ni Nani na mataas ang kanyang pamantayan. Masyadong mahigpit ang mga patakaran at hindi siya sang-ayon sa pagbabasa ni Nani ng romantikong nobela.
Nalaman ni Nani na planado ang bawat bahagi ng buhay niya, walang espasyo para sa luho o maliliit na pagpapalayaw sa sarili, tanging basic na ginhawa lang para mabuhay. Pagkatapos ng 3 buwang, kasama si Samuel, umalis si Nani at bumalik sa bahay niya sa Alabama. Pagdating niya, sinalubong siya ng liham ni Samuel na humihiling na pag-isipan niya muli, ngunit mas lalo siya nagalit dito. Sa madaling salita, sinasabi niya na kung papayag si Nani na sumunod sa kanyang mga patakaran, saka lang niya papayagan si Nani na gamitin ang kanyang pera para makabili ng gusto niya. Walang senyales ng sorry o pagmamahal niya kay Nani. Nagulat si Nani at sa kanyang baluktot na isipan, naalala niya ang kanyang ama, ang lalaking hindi niya kailanman napaghigantihan. Marahil ay matutugunan niya ang pangangailangang iyon sa pamamagitan ng paghihiganti sa isang lalaking nakita niyang may katulad na ugali ng pananakot gaya ng kanyang ama. Nagplano si Nani kung paano makabalik sa asawang nais niyang patayin. Pagdating niya, natuwa si Samuel at tinupad ang pangako. Magkasama silang pumunta sa bangko para bigyan si Nani ng access sa account niya. Habang nandoon, binago ni Samuel ang life insurance niya at ginawang tanging benepisyaryo si Nani kung siya'y mamatay. Ang huling dagok kay Samuel ay nang bawalan niyang ilagay ni Nani ang koleksyon ng romantikong nobela sa kanilang bahay. Tinawag niyang makasalanan at mali ang mga librong ito. Hindi tulad ng ibang biktima, nahirapan si Nani lasunin si Samuel dahil ayaw nito sa matatamis. Kailangan niya maghanap ng ibang paraan para maitago ang lasa ng arseniko. Napagpasyahan niyang lagyan ng kaunting arseniko ang kape nito araw-araw. Gayunpaman, ito ay naging pagkakamali dahil wala siyang ideya kung gaano katagal bago tuluyang malason si Samuel sa unti-unting paglalagay ng lason. Makalipas ang ilang linggo, umepekto na ang lason sa kanya. Nawala ang kanyang gana at nabawasan ng timbang kaya napilitan siyang humiga dahil sa matinding sakit ng tiyan. Bumisita ang doktor pero hindi alam ang problema kaya na-ospital si Samuel. Hindi ito plano ni Nani, sanay siya sa mabilis na kamatayang walang umuusisa. Si Samuel ay malubhang may sakit ngunit hindi namatay at matapos ang 23 araw sa ospital, sa pagkadismaya ni Nani, gumaling siya. Pero tulad ng ginawa niya sa kanyang mga naunang biktima, ginampanan ni Nani ang papel ng mapagmahal na asawa at nanatili sa tabi ng kanyang asawa habang ito ay may sakit, kaya't pinuri siya ng mga doktor at ng komunidad dahil sa kanyang kabaitan at malinaw na malalim na pagmamahal sa kanyang asawa. Gayunpaman, palihim na hiniling ni Nani na mamatay ang kanyang asawa sa buong panahong ito, nagdarasal na sana ay hindi na ito makauwi at muling sirain ang kanyang buhay. Nang sa wakas ay makalabas na si Samuel mula sa ospital, naganda si Nani ng masarap na salusalo bilang pagsalubong sa kanyang pag-uwi. Inihaw na baboy na may kumpletong mga side dish, kasunod ang mainit na tasa ng paborito niyang kape. Nagutom si Samuel matapos ang ilang linggo sa ospital at kawalan ng gana, kaya nilantakan niya ang pagkain habang si Nani ay patuloy na nilalagyan ng kape ang tasa niya. Ilang oras pagkatapos kumain, nagreklamo si Samuel ng sakit ng tiyan. Sinabi ni Nani kay Samuel na baka dahil sa dami ng kinain niya kaya ganon at tinulungan siyang humiga sa kama. Sa pagkakataong ito, nagawa ng maayos ni Nani ang kanyang plano at kinabukasan patay na si Samuel. Pagdating ng doktor, sinabi niyang sanhin ang dating sakit sa tiyan ni Samuel ang pagkamatay at umiyak si Nani habang dinadamayan ng mga kapitbahay. Handa na si Nani na ilibing ang kanyang asawa at muling makuha ang simpatiya ng buong bayan bago kunin ang benepisyo mula sa insurance ng buhay nito at umalis para magsimula ng panibagong buhay. Hindi inaasahan ni Dr. Swalbach na naiintriga sa kaso ni Samuel at nais tuklasin ang totoong sanhi ng kanyang pagkamatay. Walang otoridad si Dr. Swalbach na mag-autopsy ayon sa batas, pero dahil sa kuryosidad, humingi siya ng pahintulot kay Nani na mag-autopsy sa asawa nito. Hindi dahil sa hinala ng masama, kundi gusto talaga niyang malaman kung bakit namatay ang pasyente matapos ma-discharge sa ospital. Habang tinatanong siya ni Doktor, napapalibutan si Nani ng mga kaibigan at kamag-anak na dumalaw para damayan siya sa pagdadalamhati sa asawa. Dahil sa hirap ng sitwasyon, napilitan si Nani na pumayag. Nang buksan ni Dr. Swalben si Samuel, nakita niya ang halos buo pang inihaw na baboy, mga palamuti, tira ng kape at sapat na cyanide para pumatay ng kabayo. Makalipas ang ilang oras, dinala ng pulis si Nani Dos para tanuin.
Siyempre, itinanggi niya lahat at bigla siyang nag-iba ng ugali, parang may sayad, kasi lagi siyang natatawa sa bawat tanong sa kanya. Di siya nagsalita sa pulis kahit tiwala silang siya ang naglason kay Samuel. Nakapaghanda ng mabuti ang mga pulis at masigasig nilang pinagdugtong-dugtong ang buhay ni Nani at ang sunod-sunod na pagkamatay na iniwan niya. Patuloy na tinanong ng pulis si Neni, ngunit nakipaglandian at hagikik lang siya habang ini-interview. Nagiba ang tono niya na mabanggit ang parusang kamatayan kung di siya tumulong. Matapos ang ilang oras ng tanong, tumawa si Nani at sinabi, Nilagyan ko ng lason sa daga ang kape niya. ito na ang tagumpay na inaasahan nila. Sa mga sumunod na araw, nakuha ng pulisya ang pag-amin niya sa iba pang pagpatay. Parang laro lang, pinakinggan nila ang reklamo niya sa masamang pagtrato ng mga asawa at kapalit ng dagdag na impormasyon, pinayagan siya magbasa ng paborito niyang magasin tuwing break. Sa una, hindi inamin ni Nani ang pagpatay sa mga kamag-anak niya. Maliban sa dalawa niyang anak, hinukay at sinuri ang lahat ng biktima sa arsenic poisoning kaya nalantad ang katotohanan. Nang makuha ng dyaryo ang kwento, natuwa si Nani sa atensyon at nagbigay ng panayam sa mga reporter. Haharap sa paglilitis si Nani sa pagpatay kay Samuel Dos noong Hunyo 2, 1955, ngunit dahil walang depensa ang kanyang mga abogado, iminungkahi nilang umamin na lang siya, kaya ginawa niya ito noong Mayo 17, 1955. Iniligtas siya ng hukom sa Silyang de Corriente dahil natakot siyang magkaroon ng masamang reaksyon kung hahatulan niya ng kamatayan ang isang kaakit-akit at palangiting matandang babae. Sa halip, hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parole. Umamin si Nani na pinatay niya ang 4 sa kanyang mga asawa, ang kanyang ina, ang kanyang kapatid na babae, ang kanyang apo at ang kanyang biyenan. Itinanggi niyang pinatay ang 2 anak na babae kahit dilitis at nahatulan lang siya sa pagpatay kay Samuel Dos. Habang nakakulong, ginugol ni Nani ang huling 10 taon ng kanyang buhay sa pagsusulat sa kanyang maraming tagahanga, hindi kailanman sumuko sa pag-asang makahanap ng tunay na pag-ibig na hindi niya natagpuan sa buong buhay niya. Noong 1965, nagkasakit ng leukemia si Nani at namatay noong Hunyo 2 sa ospital ng Bilangguan, edad 50. Kung nagustuhan lang ni Samuel Das ang nilagang prunes, baka hindi nahuli si Nani Das at nagpatuloy pa ang tahimik niyang pagpatay sa paghahanap ng pag-ibig. Iniugnay ng marami ang kanyang walang pagsisising pagpatay sa pinsalang natamo niya sa ulo nung bata pa siya, na posibleng nakaapekto sa bahagi ng utak na kumukontrol sa konsensya. Bagamat ang totoo, tulad ng maraming serial killer, ang pagiging mamamatay tao ni Nani ay nagsimula pa nung siya ay bata pa sa kamay ng kanyang mapang kontrol at marahas na ama. Isang lalaking hindi niya kailanman napaligaya at nagtanim kay Nani ng paniniwalang walang halaga at madaling itapon ng buhay. Hinikayat ng ina ni Nani na hanapin ang tunay na pag-ibig para maranasan niya ang buhay na parang sa mga nobela niya, ngunit hindi ibig sabihin na sa kahit anong paraan. Para kay Nani, ang walang katapusang paghahanap niya ng pag-ibig ay naging mapanganib at sa loob ng maraming taon, walang nakahalatang ang lahat ng ginawa ni Nani ay iba pa sa pagiging biktima ng trahedyang dumating sa kanyang buhay. Mahusay siyang umarte bilang nagdadalamhating asawa, ina at anak at sobra siyang galulong sa atensyong natanggap niya. Kung hindi lang siya nahuli ng asawang hindi mahilig sa matatamis, tiyak na ipinagpatuloy pa niya ang pagpatay sa sinumang humadlang sa inaakala niyang kaligayahan.